Top Talk, a minute of talk with the two vloggers together with Kuya. At syempre pangarap niya din makita si Tito Boy again. Sige Tito, Kuya. Hello po. Okay. Hello po, ako po si Mark Emport. Gusto ko po lang interviewin natin si kasi coincidence ko si Tito Boy Abando dahil coincidence ko po na nakita ngayon for the first time. Kasi ang una ko siyang nakita kay Sir Bicotillo Brothers kasi yung nag-vlog po sila ng ice cream sa labas ng pwesto ni Madam Diwata sa Pasay City. Anong reaction mo na nakita mo, Kuya, ngayon na you have the chance to interview Siyempre the famous impersonator of Boy Abunda, si Tito Boy Abundat. What is your reaction? Siyempre po, masaya naman po dahil sa unang pagkakataon, nagkita na kami. Kasi sinundan ko na po siya nung grand opening, tapos yung sa Mega Mall, tapos nakailang balik na rin po ako dito kasi dito po ko talaga, parang suki na po ako dito sa Diwata Paris dito sa Quezon City kasi yung bahay ko po dyan lang po sa Bagong Pag-asa. I told you, marami ka natatouch na vlogger because you, aside from being approachable, nai-inspired talaga sa'yo dahil nakikita nila kung gaano kakabuti kapag ka ina-ambush interview. So ano pa yung nangaan mo kay Tito Boy, Kuya? Para sa akin siguro, down to earth siguro. Diba? Kahit di Very pa humble siya. Hindi siya yung tipong parang same lang sila ni Diwata at saka ni Hiwaga ni Hiwaga at saka ni Madam Diwata na very humble, very approachable po sila. So, kapag approachable, ang sarap, magaan ka usap. Opo. Kuya, singit ko lang, yung buhok mo, kaninong style mo nakuha yan? Kanino po yung style? Galing po itong Shopee. Talagang style mo yan. So, yan yung character mo, lagi mong suot yan. Opo. So, hindi naman kayo parehas ni Tito Boy. Na kalbo. Ay! Kambal pala! Maraming salamat Bagay na. Hindi ko alam na gano'n ang mangyayari sa atin. Sa isang exclusive interview ng ating kababayan bilang isang kapatid na nakatutok sa iyo, anong pakiramdam dahil isa kang inambos ang interview at ibinato mo sa akin at ito'y nilunok ko. Paki-explain. Darn. Tito Boy, ang tanong ko, ako na naman ba ang tinatanong mo? Siyempre, wala akong buhok ngayon eh. Okay. Kasi Tito Boy, ang tanong ko sa'yo, narinig natin, very humble ang story niya, para ma-meet ka. So, ang may papayo sa kanya, ibabalik ko sa kanya, kapatid. Parang nangyari yan sa, kay Hiwaga siya, kay Diwata. Dahil identity mo yan, Kuya. Ang identity mo, kailanman ay hindi kayang agawin because Tito Boy has own identity. Anong pakiramdam mo na maraming vlogger na natatouch? Like ako, tsaka si Kuya, pangalawa na. Ang sarap ng pakiramdam, kapatid. Dahil ang feeling ko talagang idinuduyan ako. Ganun ako ka-highlight. Ganun ako ka-simple sagutin yung ating mga vlogger na magalang talagang mag-Ginoo. Kaya ang may papayo ko lang sa kanila, pagbutihin, pagsikapin. Sa tingin mo, hindi ka susungit? Walang sungit factor kapag sikat ka na, Tito Boy? Siguro, ang may papayo ko lang naman, wala naman siguro. Dahil ito'y talagang mapagmahal sa ating mga kababayan na simple lang tayo. Hindi naman siguro susungitan natin. Yung buhay mo bilang nag-aral sa Paliparan, Yeah. doon ka ba nagtapos ng Sa probinsya, kapatid. summer? Yeah. Tama, Tito. O parang may anxiety ka na. Nandiyan na ba si Diwata? Wala pa naman, di Malapit ba? na, kaibigan. Anong may papayo mo sa ating kapatid dahil nakatutok sa iyo? One-on-one interview para sa iyo. Sa inyo nakatutok! Okay. Dito. Siyempre, interview mo siya. O kuya, ano mapapayo mo doon sa mga nangangarap na vlogger kagaya mo? Para sa akin po siguro, siguro natural lang naman po na mag-umpisa ka talaga sa simula. Pero kung... kasi wala naman nagsisimula sa wakas, kuya. Kasi diba? ako po, sa totoo lang, na nagsimula po ko sa talaga, yung konti lang ang followers ko. Dahil siguro sa pagsisikap, sa pagtsatsaga, kaya di na ako nakakapagtataka kung dumami na yung followers ko. Kaya thank you po sa inyo. Kasi yung di lang po kasi yung Diwata Paris ang kundi yung mga dahil nagtatrabaho po kasi ako sa Inaantok si Tito Boy, inaantok. palengke bilang taga-buhat po.
So ang binablog ko po kasi Saan palengke ka, kuya? sa Balintawak. Ah, you're from Balintawak pa. O, di ba, Tito Juliana. Boy? Nakaka-touch naman kapatid. Oo, di ba? Tapos, after ng trabaho mo bilang sa Balintawak na taga-buhat, Opo, pag natapos po ko ng mga alas 3, kagaya po ngayon, maaga po ko natapos, dumidiretso na po ako dito. ano yon? Ano yung mga binubuhat mo? Gulay? Mga gulay po, mga Wow, sari-sari. good, kuya. Napakaganda rin ng storya mo. Dapat, Tito Boy, you made a vlog, sort of talk show. Saka, Tito Boy. saka ano, I-establish mo yung ano saka mo. kagaya po, Yeah. saka ina-update ko sa ating mga followers, kasi lalo na ngayon, nagtataka sila bakit nagtataka ang ibang mga followers natin sa ibang mga kababayan natin at bakit ganito kaliit ang kamatis, 15 pesos. Ngayon, umaabot na po siya ng 150 ang kilo at baka umabot pa yan ng 200 kapag wala pang gaanong O dating. kaya nga, bakit nga kuya? Hindi kaya merong fake shortage? Kunwari, shortage pero tinatagol talaga sa nila. akin kasi mahirap lang muna magsalita tungkol dyan eh. Pero sa akin siguro, hanggat sigurong wala pang ganong ani, wala pang ganong Kita chef ka, di ba? wala pang ganong dating, wala ganong siyempre tataas ang yun. Parang, sige po, yun lang po. Naku, mahihain si kuya. Very inspiring, no? Isang kargador ng Balintawak. At the same time, pagkatapos niya, ay nagbablog siya, o, diba? So, di ba, Tito Boy, nakakataba ng puso? Kailan ang launching ng talk show mo, vlog? Kapag in-announce ko na dahil makikita na lang ito kapatid, talagang abangan nyo na lang ang susunod naming hakbang talagang Established na, Tito Boy, yes, mind you, you have hindi namin content. i-expect na ganyan. Ang daming nag-like, ang daming nag-comment, ang daming nag-share. Talagang na-touch talaga kami lahat. Hindi namin i-expect na ganito. Ang pagtanggap sa'yo. Yeah, correct. Oo. And mind you, you have a lot of sponsor na. Kung i-establish mo lang yung content mo, diba? At dahil nagpasalamat na sila kuya,